Hello guys, magandang umaga sa inyo kung umaga at magandang gabi kung gabi. Meron naman po tayo ditong bagong tutorial na kung saan itong welding machine na inverter 75 ampere ay atin pong ito troubleshoot. Ipakikita ko po sa inyo kung paano mag troubleshoot ng mabilisan. Please subscribe and click the bell. Ang gagawin po natin ay direct to the point. At siyempre, kailangan po natin gamitin yung ating common sense sa pagre-repair ng ganitong klaseng welding machine. So ito pong welding machine ito ay medyo delikado kasi high voltage po ito. Kaya kung kayo ay babago pa sa ganitong pagkukumpone, kung maaari po sana ay mag-ingat or magpaturo doon sa mas nakakaalam upang sa ganun ay magabayan kayo sa pagkukumpone ng ganitong klaseng unit. So ngayon pakikita ko sa inyo kung paano ito i-troubleshoot ng step by step. At ituturo ko rin sa inyo kung paano natin madidetect yung sira nito. At ituturo ko sa inyo kung paano ito checkin ng analog at ganun din sa digital. Ito ay kadadala pa lamang. Pasensya na po kayo at kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng ganitong klaseng video kasi hindi palaging nagkakaroon ng customer na magpapagawa. Kasi dito sa kinalalagyan ko, kapag nasisira yung kanilang mga unit ay bumibili na lang sila ng bago. Kapag lang medyo mahal yung unit, saka lang sila nagdidesisyon magpagawa. Kalimitan sa mga nagpapagawa sa akin ay mga Pilipino din. So ngayon, buksan natin to. Itong inverter nito ay maliit lang, portable, at ito ay magandang gamitin sa paggagawa ng mga gate, mga windows. Maliit lang naman ang kinukonsumo nito dahil sa inverter to. So kung titingnan nyo, medyo bago pa. Kompleto yung dinalang accessories nung may-ari. So ngayon, ang unang step na ating gagawin para maging safe ang inyong pag-check ng unit na ito, unang-una, checkin nyo muna yung socket niya dito sa negative and positive. Kasi bago nyo siya isaksak, kailangan malaman nyo na hindi ito shortage. Dahil oras na ito ay shortage at isinaksak nyo, mas maraming masisira. Hindi natin alam, maaaring maka-apekto ng malaki doon sa loob. Okay? So ngayon, ang umpisa natin gagawin, ay checkin muna natin to. Kung kayo ay walang digital, pwede sa analog. Sa ngayon, checkin ko ito ng digital. At ang pag-check dito ay isa-set up ko lamang sa buzzer. Set up natin sa buzzer. Pagdikitin nyo ito. Ito yung sa ground at ito yung sa welding holder. So, kailangan pag dinikit natin to sa magkabila, kailangan hindi siya babaser. So, hindi siya nagbaser. Tingnan natin kung naka-on. Naka-on naman. Okay. Tingnan natin. So, wala. Ibig sabihin, safe to na isaksak sa kuryente. Bago nyo naman isaksak, kailangan checkin nyo rin itong plug na ito kung may connection doon sa loob. Pero dahil sa wala naman tayong short, pwede na natin siyang isaksak para lang matesting natin kung wala nga itong power. Dahil sabi ng may-ari, hindi na daw ito nagpa-power. At of course, hindi na rin siya makakapaghinang. Okay, isaksak natin. So nakasaksak na siya. So wala. So kung mapapansin nyo, walang ilaw yung kanyang power indicator.
Ito kasing ganitong welding machine, kapag ka ipinower on nyo, automatic, yung kanyang blower, iikot kaagad. So ngayon ang gagawin natin ay bubuksan na natin. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung plug. Okay? Tapos buksan na natin. Sa mga gumagamit ng analog, sa halip na buzzer ang gamitin nyo, i-set up nyo lang sa ×1. Kapag hindi gumalaw yung pointer, ibig sabihin, lang shortage. Okay? Buksan natin. Ito nga palang welding machine ito ay 110. Kasi halos lahat ng gamit dito ay 110. Okay? Okay. Ngayon guys, focus natin. Yan. Tapos, digital na ang ating gagamitin para mas malinaw sa inyo. Makita nyo ang numero. So ngayon, ang unang natin gagawin, isasaksak natin si unit. Okay. Saksak na. Ngayon tingnan natin kung may napasok na voltahe. Kung analog, ilagay nyo lang sa AC 250 at kung digital, ilagay nyo naman sa AC. Kasi automatic naman itong digital eh. Okay. So titingnan natin ngayon kung may napasok siyang voltahe. Itong isa. So meron siyang, kung mapapansin nyo, meron siyang 118.8 volts. Okay, nakita nyo? Ito ay yung primary. May pumasok siyang 118.8 volts. Ngayon, para sa mabilisang pag-check, okay, para hindi na natin patagalin, ganito na lang yung gagawin nyo. So, nalaman nyo yung primary, may supply. So, ang titingnan niya ngayon natin, kung may supply yung primary, ang tutumbukin ngayon natin ay itong capacitor. Ito yung sign ng capacitor. So, ilalagay natin diyan ang ating tester at titingnan natin kung may DC na lumalabas dyan. Kapag di yan guys ay walang lumabas na DC, ibig sabihin mayroong shortage sa mga parting ito. Okay? Kasi kung wala yung shortage, dapat mayroong DC na lalabas sa mga kapasitor. At kung halimbawa naman, maaari din naman na kaya siya walang DC ay maaaring may mga resistor na dead or patay o open. Pero magkaganon man, kahit pa sabihin natin na may open siya na resistor, kung ang resistor naman ay nasa labas ng primary at hindi naman siya nangailangan ng resistor para pumasok sa secondary or output,
So, ibig sabihin, dapat makakuha pa rin tayo ng DC. So, ilagay natin ito sa DC. Okay, naka-DC na siya. At idirekta natin ngayon dito. Kung mapapansin nyo guys, 0 ang kanyang kapasitor. Wala siyang pumasok na DC. Ibig sabihin, kung wala siyang pumasok na DC, mayroong pumipigil sa primary or secondary na parts upang makapagbigay siya ng DC. So ngayon, kapag nalaman nyo na wala na kayong makitang DC dito, kung mapapansin nyo, ibibigay ko sa inyo, balik natin sa AC. So kung ito yung ating supply, okay, liliban tayo dito. So mayroon tayong, nung lumiban tayo dito guys, meron tayong 119 volts AC. So nung pumunta tayo dito, meron tayong 12.5 volt AC. So ang nakukuha natin ngayon guys ay puro AC. So ibig sabihin, ang makukuha nyo rin dito sa capacitor ay AC pa rin. Yan 119 volts AC. 12.5 AC. 119 volts AC. So wala tayong DC. Ibig sabihin, kung pumasok yung voltahe doon ng AC, malamang na walang shortage or walang open na resistor. Kasi pumasok siya dun sa capacitor at nakakuha tayo ng AC. Ngayon, kapag ganun na ang sitwasyon na wala na kayo makakuhang DC, ang gagamitin na natin ngayon na pang-check ay ohmmeter. Pupunta ngayon tayo sa ohms. Okay? Punta tayo sa ohms. Ilagay nyo sa diode. Kasi sa resistor wala. Okay na So diode na tayo. Kasi ang diode, ang chinecheck ng diode ay yung transistor, mga diode at saka rectifier. Okay? So ngayon nandito na tayo, tatanggalin na natin yung saksak. Papatayin na natin si unit. Okay? Tatanggalin natin si saksak. So ngayong tanggal na si saksak, ang gagawin nyo muna, shortage mo muna itong capacitor. Baka kasi nagkaroon siya ng karga. Kasi pag hindi nyo ito dinischarge, masisira ang inyong tester. Okay? So ngayon, ang una nating iisipin, ano ang nagbibigay ng power dito sa capacitor para siya magkaroon ng DC. Okay? So, ang una nyong titingnan ay rectifier. Okay? So, ito yung rectifier. So, ang titingnan dyan sa rectifier ay kung siya ay gumagana. Kung mapapansin nyo dito, nakadiode tayo. Baliktarin natin. Wala dito. Dito. Ito. 0.4, 0.45. Pag binaligtad nyo, dapat 0 siya. So, kapag ka nakakuha ulit kayo ng 0.46, tanggalin natin itong isang jack niya or isang connector niya. So, ngayon, checkin ulit natin.
Okay. So, ganun pa din sa diode. Kung sa analog naman, pwede na sa times 1. Okay, makakakuha tayong 0.9. Baligtarin natin. 0.9 pa rin. Dito kaya 0. Dito. Okay. Tanggalin pa natin isang konektor. Para ma-sure lang natin kung sira nga itong rectifier. Okay, baligtarin natin. 0. Okay, nakita nyo? Dito, 0.48. Pag binaligtad nyo, 0. Okay? So, pag analog naman ang ating gagamitin, tanggalin natin to. Analog naman. Ito. So, sa times 1 lang siya. Shoot natin ng konti. Sana nakikita nyo ito. Okay. So, pagdikitin nyo muna para malaman nyo kung tumatakbo yung inyong pointer. So, ngayon, testingin natin to. So, meron siyang 5 ohms. Pag binaligtad nyo, dapat wala. See? Wala. Dito, 5 ohms. Pag binaligtad, dapat wala. See? So, ibig sabihin guys, hindi ito sira. Okay ito. So, balik na ulit natin si jack. Ngayon okay na yung rectifier. So, dadako naman tayo sa transistor. Makes sense.